Eto na nga ba yung susi sa pag-unlad o isa tong malaking panganib sa ating bansa? So, ano nga ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang US-led initiative o proyekto kasama ang 24 na bansa kabilang ang Pilipinas. Layunin nitong palakasin ang global supply chain para sa artificial intelligence, semiconductor chips, high-tech manufacturing. Sa madaling salita, gusto nila magplano na magtayo ng isang manufacturing at hindi na umasa sa mga bansa tulad ng China at Taiwan. Kasi halos lahat ng mga computer chips nanggagaling sa China at sa ibang bansa. So gusto nila magtayo ng isang manufacturing kung saan nagagawin yung mga computer chips. So bakit parang ang sobrang halaga naman ng semiconductor na yan? Bakit kailangan pa magtayo ng ganyan? Halos lahat kasi ng modernong electronics ay gumagamit ito. Kasama na rito yung smartphones, laptops, cars, AI servers, medical equipment at military equipment. Kaya pag meron ka ng kakayanan gumawa ng semiconductor components, malaking industriya ito. Bakit gusto ito ng Pilipinas? Plano nilang magtayo ng 1,600 hectare industrial hub sa New Clark City. Hindi raw ito simpleng AI office ayon sa DTI. Layunin nitong proseso ang critical minerals ng Pilipinas, gumawa ng AI semiconductor components, magbigay ng trabaho at magkaroon ng high value manufacturing. Halimbawa, sa halip na mag-e-export lang tayo ng nickel o iba pang mineral, dito na mismo iproproseso ang value. Kasi ganito yan, may Pax Silica o wala, nagbimina pa rin dito sa Pilipinas. Ang ginagawa, ine-export sa ibang bansa. So, pag meron na daw Pax Silica, ang gagawin, instead na i-export sa ibang bansa, dito na gagawin sa Pilipinas. So, yung value ng nickel o yung mga value ng namina, tataas. Hindi na siya simpleng nickel or magiging na siya, computer components, ganun. Mas malaki na yung kita kapag dito ginawa yung processing. So yun yung gusto nilang mangyari. Dito na pumapasok ang iba't ibang concern tulad ng tubig. Ito yung pinakamalaking issue kasi maraming AI data centers sa mundo na gumagamit ng napakaraming tubig para sa cooling. Kapag libo-libong servers ang tumatakbo 24/7, sobrang init nito. Kaya gumagawa sila ng cooling system. May mga pag-aaral nagsasabing ang malalaking data AI centers ay napakaraming tubig na ginagamit. Milyon-milyon galon tubig bawat araw. Kaya ang tanong ng environmental groups, saan manggagaling ang tubig? Ang sagot ng gobyerno, hindi raw sila kukuha basta-basta sa kasalukuyang water supply. Plano nila mag-ipon ng rainwater. So, tubig galing sa ulan ang gagamitin nila. Gumawa ng dam at doon iipunin yung tubig. Sabi rin ng National Water Resource Board, sapat raw yung water resource sa lugar. Sa kuryente. So, AI facilities ay malakas sa kuryente. Ang concern, baka kulangin ang supply ng Luzon. Ang sagot naman ng gobyerno, hindi raw nila gagamitan ng existing power supply. Magtatayo raw sila ng bagong renewable energy sources tulad ng solar, wind, at iba pang renewable plants. Number 3, wildlife. Concern sa kalikasan, malaking factories at cooling equipment ang sobrang ingay. Kaya posibilidad na maapektuhan ng ibon, wildlife at ecosystem. Pang-apat, paglipat ng mga tao. May nagsasabing maapektuhan daw ang mga magsasaka, Aita communities, pero ayon sa BCDA, walang ancestral domain sa mismong site. Humigit kumulang 10 farmers lang ang maapektuhan. May livelihood program din. Samantalang ayon sa environmental groups, mas marami raw ang maaaring ma-displace. Ito ang malaking debate. AI data center ba ito? Ito yung nakakalito. Iisip daw ng karamihan na magiging malaking AI infrastructure ito. Pero kaya ang concern nila ay sobrang tubig at sobrang kuryente. Pero ayon sa gobyerno, sinasabi nilang hindi ito AI data center, kundi factory ito na gumagawa ng AI components. Malaki ang pagkakaiba. Halimbawa, AI data centers, libo-libong GPU. Tulad sa ChatGPT, Google AI, cloud computing, ito yung gumagamit ng napakaraming electronics at tubig. Samantalang ang semiconductor factory naman, ito yung mga gumagawa ng chips, processor, at electronic parts.
Iba ang operasyon nito bagamat gumagamit din to ng maraming tubig at enerhiya para sa manufacturing. Meron pang issue na sa geopolitics. Dahil US-led ang proyekto, may mga nagsasabing mas lalo raw magiging dependent ang Pilipinas. Iba rin nagsasabi na posibleng mga chips na gagawin ay magagamit din sa mga drones, missile, military technology dahil halos lahat ng modernong armas ay gumagamit ng semiconductor. Ang sagot ng gobyerno, hindi raw ito military project. Isa lang daw itong industrial at technological project. Transparency issue. May concern din dahil sa hindi raw sisingilin ng 2 years or 2 taon, sabi ng gobyerno. O nga no, bakit nga ba hindi sisingilin? Samantalang pag nagrenta ka dito sa Pilipinas, 2 buwan advance, 2 months advance, 3 months advance, 'di ba? Pag nagrenta ka sa Pilipinas. So, ang sagot ng gobyerno, normal daw ito sa malalaking investment projects para mas makahikayat ng mas maraming investor. Ano nga ba yung pinakamahalagang context dito? Maraming tao nag-aakala magtatayo ng AI data centers sa Clark. Pero hindi yun ang pangunahing sinasabi ng gobyerno. Ayon sa DTI, ang pangunahing layunin ay high-tech manufacturing, semiconductor components, AI hardware, at pagproseso ng critical minerals. Habang ang mga environmental groups naman ay nagsasabing kahit factory pa ito, maaari pa rin ito magkaroon ng malaking epekto sa tubig, enerhiya, kalikasan at komunidad. May 2 panig sa usaping Pax Silica. Sabi may 2 pananaw pagdating sa Pax Silica. Panig ng gobyerno at panig ng mga kritiko. Sa panig ng gobyerno, ang Pax Silica ay pagkakataon para magkaroon ng Pilipinas ng mas mataas na antas ng manufacturing, mas maraming trabaho, at mas malaking bahagi ng pandaigdigang AI at semiconductor industry. Samantalang ang panig ng kritiko, kailangan munang malinaw ang pagplano sa paggamit ng tubig, kuryente, epekto ng kalikasan at komunidad, at antas na pagdepende sa mga dayuhang interes bago ituloy ang proyekto. So tama naman na dapat nating pag-aralan pang mabuti mga concern ng mga mamamayan tulad sa tubig, sa kuryente, sa environment, at yung totoong intensyon ng mga dayuhan. Sa ngayon, propose at nasa development stage pa lang ang proyekto. Kaya marami ang usaping itong patuloy na pinagdedebatehan. Ngayon, meron na kayong idea about Pax Silica. Sang-ayon ba kayo na magkaroon ng Pax Silica sa Pilipinas?